And paano mo naman nakuha yung second client mo? Natuwa po talaga ako sa second client ko kasi hindi po ako nag-send ng cover letter. Siya po yung nag-message sa akin. Saan? Hey, sa onlinejob.ph po. Yeah. So, hey, I'm hiring. Yun po. Sabi ko, okay, ganyan. Marami na pong nagme-message sa akin sa mga online platform. Sabi ko, ang galing. Hindi na ako mag-a-apply. Sila na yung nag-reach out sa akin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po sa lahat ng nanonood. My name is Khadija, but you guys can call me Kati. From Mindanao po, from Misamis Oriental. So sa mga kapwa Misamis Oriental, hi po sa lahat, taga Cagayan de Oro. And former employee po ako sa BPO dito sa Cagayan de Oro City po for 5 years. From being customer service to technical support hanggang naging supervisor po ko or TL sa ibang BPO company, yung pinatawag nila TL. And this year lang po ako nag-resign around February, but nag-enroll ako sa ASBA last week ng January since nagre-render po ako ng terminal leave ko. So, nag-grab ko po yung opportunity na yon na mag-aral online kasi, yun po, gustong-gusto kong maging freelancer. That's nice! And I can feel your enthusiasm sa pagiging freelancer. So, pag-usapan natin later on, ano ba yung naging journey mo from BPO to as a freelancer. But I'd like to know, how young are you, Kadi? Oh, secret po, pero nasa... Pero don't get me wrong mukha kang bata kasi. Mga early 20s. Early 30s na po ako. Opo. You look so young! Ay, salamat. Anong secret in life? How do we look more youthful ba? Ano lang po, less stress. Pag nasa stress kayo na environment, learn to step out. Kailangan nyo aralin kung paano i-control yung stress, kung paano yung i-accept nyo, yung good stress at saka bad stress. Pag bad stress na po, ay medyo, wag muna. Pag good stress naman, okay, na-stress ako kasi may nalalearn ako. Yun po yung mindset ko kasi. Correct. I get what you mean. Yung good stress, yung nasa-stretch ka and may learning curve. Yan. Ganyan ba mga nasa-stress na nafe-feel mo yung nasa BPO ka? Opo, sa umpisa. How was it? Sa umpisa po kasi wala po akong experience talaga sa BPO industry. Nagsimula po talaga ako to A to Z hanggang naging supervisor. Hindi po ako marunong masyado magsalita ng English, kung paano makipag-communicate in English. So, yun po. Pero, pag yung mindset mo is parang na-stress ako kasi may natutunan ako. So, I had to fight na I have to do something to fight that good stress. Kaya, na-stress ako. Mag-study ako nito para ma-overcome ko to. Ganun po ako. Parang nagkakaroon ka ng momentum kasi may kailangan kang matutunan, kailangan inspired ka to work, and yung feeling mo na kumakayod ka, yung adrenaline rush yun yung gusto kong masabi, yung adrenaline rush mo to tama. So, ano ba yung career goals mo? Are you looking it at sa corporate or sa freelance? After college po is corporate talaga. Kasi yun po talaga yung tinuturo sa school. Wala pa pong tinuturo about freelancing, kung ano yung... Kasi bago lang po talaga nagpatok talaga yung freelancing eh. So, yun po. After nun, nung nasa BPO pa ako, naririnig ko na po yung freelancing job or PA. Meron po akong maging classmate before sa college na malaki yung kitaan talaga niya sa pagiging freelancer. So, yun po. Palagi po akong nag-research talaga about freelancing, VA, hanggang sa lahat ng lumalabas sa Facebook. FYP ko po sa Facebook is lahat about freelancing. Lahat po mga free webinar, yun po yung palang lumalabas sa Facebook ko. So, nag-start pala dun sa friend mo na mas malaki yung kinikita. Nalaman mo, ganito pala kinikita niya sa freelancing. Oo, may agency na po sila eh. Ay, talaga?
Opo. Anong scope? Anong industry? Cold calling po yung sa kanila at saka about social media manager na mga trabaho. Oh, okay. I see. So, more on sa sweldo ka na engganyo, no? Kaya Oo. transition. Hindi ba ganun yung same sa BPO mo? Sa BPO naman po is maganda din yung sahuran sa amin at saka maganda din yung incentive, pero iba din yung mayroon kang matutunan na iba aside from BPO na line of business. Gusto mo na mag-grow from that corporate. Opo. Di ba may friend ka na nagko-cold calling sa social media? Eh, friend mo na yun, bakit hindi ka nakisosyo dun sa niche niya? Bakit pagiging Amazon VA ang tinahak mo? Medyo mahaba-haba pong story kasi palagi po akong nagre-research about cold calling, kung ano po yung trabaho ng cold caller. Kasi nagka-COVID po ako before. So, isolate ako for 14 days. So, meron po akong computer that time. So, nag-try po ako cold caller. So, na-feel ko na hindi para sa akin. Yun po. Sa social media manager naman na trabaho is, palagi po ako nag-research na mas maganda yung pagiging Amazon VA. Kino-compare ko po kasi yung mga niche eh. Kino-compare ko kung saan yung stable. Doon ako mag-invest ng time and money para ma-learn ko yung skill na yun. Kaya ko po pinili ang ASPA. Nice. I like that you do your research, you do your homework na bago mo pasukin or maglabas ka ng kung anumang investment fiyaan, titinan muna natin ano ba yung mga success stories, sino ba yung mga students na nag-succeed. Based naman sa research mo, ano yung pinagkaiba sa cold calling social media versus sa pagiging Amazon VA? Ano yung meron sa pagiging Amazon VA na wala dun sa cold calling? Marami po yung clients sa Amazon VA po. Sobrang dami. Hindi maubos-ubos. At saka stable po siya. Maraming model type of niche na pwede mong pasukin. For example, yung pagiging product researcher. Maraming niche talaga na pwede mong tahakin. And stable po siya para sa akin. Nice! Ang ganda naman ng word na stable. Tapos sa freelancing ka. Kasi diba may mga ibang experiences. Clients come and go, ganyan. Tapos, dapat tuloy-tuloy umaano ng clients. So, tinan natin paano naging stable sa case mo. Nag-resign ka February. During that time, nag-aaral ka na ng modules. Is it elite or advanced? Elite po. Elite? Okay. Nag-aaral na po ako. Nag-enroll po ako sa ASBA last week ng January. Okay. How was the course for you? Did you had a hard time? For me, at first, kung hindi mo talaga sinasapuso is mahihirapan ka. Pero sa akin, pag nahihirapan ako, iulitin ko. Kasi kaya ginawa yung module na yun is my purpose. Gustong-gusto ko po yung module, especially nung first part about freelancing, about limiting belief. Yung limiting belief na palagi sinasabi ni Coach Lish. Kasi before, marami ako nun eh, yung parang, ay, hindi ko yun kaya, para yun sa kanila, yung hindi, dito lang ako sa BPO, kasi ito na yung alam ko, comfortable na ako dito. Gustong-gusto ko yung part na yun sa module. So, it's like stepping out of your comfort zone. Danger zone kasi yan eh. I'm sure nadaanan mo your biggest why. So, ano ba yung biggest why ni Kali? Bakit niya gusto maging Amazon? Biggest why ko kung bakit ako sumali. Kasi po, gusto ko pong mag-work from home. Since po, isa akong Muslim. And then, may part po sa amin na kailangan yung babae po is magstay at home. Oh, really? Sa bahay lang po. Opo. Pag-request po ng husband na hindi ka pwedeng mag-work outside, para sa akin po is, since may freelancing, gusto ko pong mag-invest so that I can still earn money at home. Yan po yung biggest why ko, kaya po ako sumali sa ASPA din. That's so interesting, no? You base it more on cultural decisions, kung ano yung sa place mo. So, you have a husband? Opo. Okay, anong sinabi ni husband mo that you are now doing this? Very supportive masyado yung husband ko po. As long as masaya po ako sa ginagawa ko at saka as long as may purpose lahat ng ginagawa ko, yun po yung
gustong-gusto din niya. That's so sweet, no? Maraming mga cases dito yung nag-start yung girl, nag-Amazon VA, tapos very supportive yung husband. Hanggang sa yung husband, nakita niya nagtatribe si asawa, naging interested na din maging Amazon VA. So, baka malay mo, di ba? Maging same. Oo, baka magustuhan din niya ako na magtuturo. Oo, that's possible. Ang daming ganyang cases, no? Pag dapat talaga ang jowa, di ba? Yung naghahanap ng growth din para sabay kayong umaan sa life. I'd like to know, kamusta naman yung elite class mo? Kaninong coach ka under? Under po ako kay Coach Hannah, batch 36 po. Okay, so Coach Hannah, very energetic and kalog yan. And, yeah, how was the accountability calls, yung paggagawa ng homework, all of the experience of elite class? Share mo naman. Napakaganda po ng elite class kasi yung coach ko po very supportive. Palagi po siyang may words of wisdom sa amin na, hey, ano na, ganyan. Yung mga, marami po siyang mga advice sa amin at saka marami po kaming natutunan sa kanya. At meron po siyang skills na sa kanya din na natutunan niya and then sinishare niya sa amin kung paano siya gawin. Very informative po yung coach namin. And aside from that, palagi po kasing sumasali dun sa mga monthly zumustahan, sa elite class, sa master class, at saka yung mga webinar every month. Sobrang ganda po nun. Hindi po talaga ako nagsisi na nag-elite class ako. Feeling ko very attentive learner ka as a student. Like, lahat sinulit mo, lahat inattendan mo. Ay, opo. Palagi po ako sumasali. Hindi po ako nawawala sa mga lahat ng webinar. Kahit hindi po ako nagsasalita doon. Nakikinig lang ako. Kung may mga question yung iba, sinusulat ko. Kasi maybe in the future, question ko din yun para alam ko na yung sagot. Tama. Naka-save na siya at naka-note na, no? So, lahat ng webinar ina-attendan mo, anong pinakang memorable webinar na ina-attended mo na talagang nagtulong sa'yo bilang freelancer Amazon PA? Ano yung Halos lahat po. Lahat? Halos lahat. Wala po akong mapili. Basta kung yung mag-enroll kayo ng elite class, what I can advise is palagi po kayong sumali sa lahat ng sinasabi sa Facebook page na webinar natin or mga zumustahan. Attend talaga kayo kasi kasali yan di ba po? Tama. Kasali yan sa binayaran natin para matutunan natin. Tama. Dapat sulitin lahat, no? Tapos laging attend and dapat proactive. How was the part naman of you looking clients? Nag-start ka around January, tapos gano'n ka kabilis nagkaroon ng client? Actually, nabigla po si Coach Hannah kasi middle of February is meron na po akong client. January then February meron na po akong client. Really? It's because, focus ako masyado sa module. Since palagi po akong sumasali sa lahat ng webinar na natin is palagi ko pong naririnig na or sinasabi ng ibang student na pwedeng pumili ng sariling niche kung saan ka magaling. Nung after po nung first module natin, which is product research, after po nun is sabi ko, isang niche to, so why not I will apply and then i-feel ko kung para sa akin na itong niche na to. So, nag-apply ako agad after ng product research. Nag-apply ako agad and then luckily, meron akong nakuwang client and na-hire po ako. Yun po, yung strategy na ginawa ko. Yay! Uy, in fairness, ang bilis mo makahanap ng client, Alam mo naman yung mga iba nating stories. Ang tagal-tagal pa nila, ang dami pang rejections. Ba't naka-face ka naman ng rejection during that time? Actually, wala po. Yun po yung first client na agad-agad pong nag-grab sa akin kasi sinabi ko na anong kaya kong gawin. First mong sinandan na application at yung first na sinandan mo ng application, hired ka agad? Opo. Oh, ano linagay mo sa cover letter? Ano yung title ng cover letter mo? Para naman matuto yung mga viewers natin who are struggling right now sa paghahanap ng client. Ano yung secret mo? Ang secret ko po is pinalo ko lang po yung nasa module. Yung nasa module po at saka dagdag lang din po sa mga research outside sa module. Then, i-mix lang. And then, dun po sa job posting kasi yung mga response sinasabi
gagawin. So, dapat kung ano yung mga responsibilities na nandun na sinulat ng client is naka-inline dun sa cover letter kung paano mo siya matutulungan. Kasi iba yun yung dapat yung approach mo on how you can help them on their business. Kung paano mo sila tutulungan in base sa sinabi nila dun. Ano yung sinabi mo na part na matutulungan mo sila? Ano yung sentence mo doon? Ano yung value na binigay mo specifically na matutulungan kita? In what term? Hindi ko na po masyadong maalala. But ang sinabi ko po talaga is, meron po akong experience for product research. And then you can provide me any category based on the responsibilities nilagay niya doon is nasa lahat po talaga, nasa cover letter po talaga. Hindi ko masyadong maatandaan kung anong nilagay ko, pero yun po yung strategy ko palagi. Okay, gusto ko yung naging technical ka na you can give me your categories or yung mga criteria mo at hahanapan kita ng winning product. Very good that you are giving them action steps para mag-move forward kayo. Ayan na, nagkaroon ka na ng client and good job talaga dun ang galing-galing mo. Salamat sa ASBA. Meron ako natutunan. Thank you also for you for being a very dedicated and studious learner sa aming Amaze Nation. So, yung client mo na yon is client mo hanggang ngayon or before pa? Client ko na po hanggang ngayon at nadagdagan pa yung client ko po. Okay, kwento mo naman sa amin na yung first days mo pagiging Amazon VA kay client mo. Kamusta? Ibang-iba ba siya sa pagiging BPO? Ibang-iba po talaga. Sa BPO po kasi is more on customer complaint. Kasi sa LOB namin, more on customer complaint. And then, alam po natin na pag more on customer complaint, yung palaging naririnig natin is na-stress tayo, diba po? Sa freelancing po, sa pagiging Amazon VA, is iba po siya kasi natutunan mong mag-research, pasukin lahat-lahat ng platform. For example, yung product research po, pasukin lahat para makahanap ng product para sa client. Ibang-iba po talaga. Totoo, no? Tapos, nagkakaroon ka pa ng mas time freedom, di ka na kailangan mag-commute. Diyan ka na lang sa sala or sa bedroom mo, nagtatrabaho. Opo, diba? at saka sa BPO po is palagi po kaming graveyard shift po, palaging panggabi. And then sa client ko po, sa dalawang client ko, alhamdulillah kasi flexible time po lahat. So, hindi po nila ko require na mag-graveyard or same time sa kanila. More on delivery based, no? It doesn't matter kung anong oras ka nag-work, basta may maipasa kang product or may magawa kang output sa kanila. Opo. Kamusta naman yung client mo? How's your relationship with him or her? Yung first client ko po is sobrang knowledgeable po. Napakasipag niya pong magturo sa amin. Kahit alam naman niya na meron po kaming alam. Tinituruan niya kami palagi. Meron pong mali, kukorek niya po kami. And then tuturuan pa ng tuturuan. Hanggang may knowledge na po ako ng sobra-sobra sa pagiging product researcher. Ano siya? Agency or direct business owner? Direct po. Okay, if you could share, anong product na sinasell nyo? Beauty products po. Yung wow! namin. Oo. Gusto po niya yung mga Korean skincare, mga Japanese skincare. Gustong-gusto po niya yun. Gustong-gusto mo din yon. Opo, kasi marami din akong nalaman sa mga skincare. Meron palang ganito. Meron palang mas murang mabibilhan nito. Ganyan. Oh, that's fun, no? Importante talaga yun, no? Yung kung ano yung product na sinasell nyo. Yung na-enjoy nyo lahat pareho. Medyo weird kasi, di ba? Yung for example, share ko lang, nagkaroon ako ng time na gulong ng kotse yung product ni client. So, medyo naging challenging. But, naranasan ko din yung ganyan, skincare. So, nakaka-enjoy nga siya. Lalo na if it's something that you like. Dumadagdag yung knowledge natin sa bagay na gusto natin. And paano mo naman nakuha yung second client mo? Natuwa po talaga ako sa second client ko kasi hindi po ako nag-send ng cover letter. Siya po yung nag-message sa akin. Saan? Hey, sa onlinejob.ph po. Yeah. So, hey, I'm hiring. Yun po, sabi ko, okay, ganyan. Marami na pong nagme-message sa akin sa mga online platform. Sabi ko, ang galing, hindi na ako mag-a-apply. Sila na yung nag-reach out sa akin. Uy, ang galing. Anong ginawa mo? Naka-optimize yung mga profiles mo sa online job? Opo,
Naka-optimize po kasi yun nga po, palagi akong sumasali sa mga webinar tsaka mga natin. Pina-follow ko lahat ng advice sa module. So, palagi pong optimize hanggang sa, yun nga, sila na yung nagme-message sa akin. Hindi na ako mapapagod. Yan. Guys, narinig nyo sa mga viewers natin ngayon, kailangan ino-optimize mo lahat ng profiles mo, mapa-online jobs, Upwork, LinkedIn, at lagi kayong umattend ng mga accountability calls and webinars tulad ni Kadi. So, sa mga gusto naman na maging Amazon VA, mga aspirants dyan, so go in our description box below. Meron link doon for our free ebook. So, you know what it's like to become an Amazon VA like me and Kadi. Kadi, I'm so happy sa journey mo. I can feel your energy, your enthusiasm. Kamusta ang life mo compare sa dati na ngayon ay full-time Amazon VA ka? If you could share it to us. So, ang life ko po ngayon ay sobrang ganda kasi nakakatulog na po ako ng more than 8 hours a day. And then, nakakasama ko din yung mother ko sa bahay. Dati po kasi kailangan ko pong mag-pad or apartment dun sa city. Malayo po sa amin, hindi ko pa kasama yung mother ko or family ko. So, ngayon po is sobrang comfortable na ng life ko being a freelancer Amazon VA. Yes. And how are you financially now? Ay, sobrang ganda po. Financially wise, wala po akong masabi. Kung malaki po yung kita namin before sa incentive namin sa BPO, sobra-sobra po dito. Kasi aside from financial, marami po akong natutunan. Hindi po yun mababayaran yung learning sa skills. Sobra, hindi yun mababayaran ng kung anong pera dyan. Natutunan ko. Kadi really values learning. So, in life talaga, in order for us to grow, we keep on learning. If not, we are dying. Charot. Nakita ko lang yung quote na yon. If you're not learning, you're dying. Pag stuck kasi yung utak natin is nabu-burn out tayo. Kailangan natin yung learning day by day. Any skills na gusto mong matutunan. Correct. Tama. I love your mindset and outlook in life, Kadi. So, what's your message naman to our viewers, especially sa mga kapatid nating Muslim who would like to try freelancing at mag-niche down sa pagiging Amazon VA? Sa lahat po ng nanonood ngayon or any Muslim around the world po na nanonood ngayon. Actually, meron po nag-message sa akin kasi pinost ko yung message mo sa akin pag-post ko noon kasi I want them to enroll in ASPA. So, pag-post ko po noon is sinabi ko na abangan nila yung interview ko para malaman nila kung ano yung tinahak ko after BPO life. Maraming nag-message sa akin ng mga kapwa kong Muslim, no, ano yung ginagawa mo ngayon? Ganyan. Gusto kong matutunan, ituro mo sa amin. Sabi ko, start from searching online kung ano yung patok sa inyo. And then, panoorin nyo yung YouTube video ko after the interview. Yun yung sinabi ko sa kanila. And then, sa mga kapwa ko naman freelancers around the world, sa Pilipinas po, palagi nyo pong labanan ang limiting belief nyo tulad ng advice ni Coach Lish na nasa module natin. Minsan kasi pumapasok sa isip natin na hindi natin kaya, hindi tayo techie, hindi tayo marunong makipag-usap sa client. Ang ma-advise ko lang po is aralin natin ang module. Kung student ka na, kung hindi ka pa student is mag-enroll ka na. And then, mag-research kung paano gawin ang mga bagay-bagay sa YouTube at saka wag matakot magtanong. Wag gulong-gulo na po kayo. Wag kayong matatakot magtanong ng magtanong. Yes, wag maghiyang magtanong, sabi nga ni Susan Roses. Charot lang. Tama. Thank you so much, Kadi, for gracing us with your energy, for sharing your time, your testimony. Our brothers and sisters in our Muslim community are so proud of you. So my last question is, are you a proud ASVA member? Hindi na po may tatanong yan kasi halatang halata po sa akin na super proud po ako. Palagi ko pong pinagmamalaki sa lahat ng interview ko. Nakasali po ako sa malaking freelancing community dito sa Pilipinas. Palagi ko po sinasabi na member ako hanggang sinesearch nila online
tinatanong nila yung spelling. Ganun ako ka-proud. Ano yung spelling ng ano na yun? Community na yun? Yung spelling ko pa. Thank you so much, Hadi. And yeah, take care and see you guys sa ating next Aspa Success Stories. Bye! Thank you so much for watching this video. If you want to know more about freelancing, follow us on our Facebook, TikTok, LinkedIn, and Instagram page. And if you have any inquiries, just contact the number on your screen. This is your Amaze Nation brand ambassador, Nina, and with Amaze Nation, we provide life-changing learning for extraordinary living. See you next time!